pinaka-importante sa kahit anong economy ng mundo ay energy. Energy supply, energy cost, saka yung infrastructure sa energy. Tayo ngayon, medyo ang supply-demand hindi masyadong balansyado, kaya kailangan talaga ng investment at development ng energy infrastructure. Kaya priority ng gobyerno ngayon yan. Kasi ang programa ng gobyerno, renewable energy, 35% by 2035, 50% by 2040. So ito kami naglalagay sa paano i-stabilize yung renewable energy sector. Dahil sa problema sa transmission, ang distribution natin medyo okay. Problema na sa generation, transmission, sa storage ng power, pag-stabilize ng grid na sinasabi. Yun yung mga problema natin. Kaya mataas yung supply natin, halos tapat lang sa demand, kaya mahal at saka tayo nagkakaproblema. Hindi, ngayon nga, naglalagay sila ng mga policy. Dati, wala eh. Kung ano-ano na lang eh. Ngayon, nagtatayo sila ng framework para sa tamang policy para maayos lahat ang problema. Ang investment sa energy matagal. Saka malaking pera yan. Kaya hindi basta-basta bukas o next year o 2 taon. Mga 5 to 7 years ang ano niyan eh. Kaya kailangan paspasan nila yung energy policies at sa pagbukas ng market. Pati yung isa pang issue dyan, yung indigenous gas, no? Gaya ng Malampaya. Kailangan yun magbigay sila ng incentive at i-develop yung indigenous gas natin. Kasi ang Malampaya medyo pababa ng production. Meron kaming drilling program na 3 well ngayon. Umpisahan end of the month. 2 development well at saka 1 exploration well. Kailangan yan talaga tutukan ng gobyerno yung pag-ano ng oil and gas, pag-explore ng oil and gas. Kasi lahat ng energy natin, halos lahat imported eh. Imported ang coal, imported ang LNG. So, medyo exposed tayo sa nangyayari sa buong mundo. Kaya nung in-invade ng Russia ang Ukraine, tumaas ng 500% ang LNG, exposed tayo sa ganyan. Kaya kailangan investment sa sarili natin, oil and gas. Critical nga yung government policy. Kaya kami nag-decide mag-invest ng malaki kasi nakikita namin na yung policy na nilalagay nila makakabuti sa investment environment. Kaya kami nag-invest dahil si BBM talagang inaano niya yung policy na tamang policy para magandang environment for investment. Kaya ngayon medyo nagkakaroon na ng roadmap. Problema, ang gobyerno hindi naman kasing bilis ng private sector kumilos. So, medyo paunti-unti ang pasok ng policy. Pero ang policies gusto ni President BBM ay inaano na niya ngayon. Yung huling 2 taon, last 2 years, medyo tinutulak na niya ng gusto yung mga policy. DOE medyo maingat, medyo hindi naman pinakamabilis na kumilos, pero kumikilos na ngayon. Kaya tulak na niya ng gusto. Pero gaya recently, yung auction ng pump storage, dinabas na yung circular. Kaya okay yun. Yung pag-extend ng Malampaya contract last year, yung mga policy na... So nagkakaroon na ng tamang mga policy na dati wala. Yung challenges sa renewable, kasi ang number 1 challenge dyan, yung grid, transmission grid. Yung grid natin medyo luma-luma at paminsan-minsan nagda-down. Nakita mo, biglang yung mga ibang region, biglang may mga brownout na mahaba dahil medyo luma na yung grid natin. Kaya yung grid ang pinaka-importante para sa renewable. Kasi renewable, solar, wind, hydro, saka geothermal, pag malaking investment pumapasok yan, gaya nangyayari ngayon, hundreds of billions na investment sa renewable. Kailangan kaya ng grid.
Problema natin, nahuhuli yung grid. Kasi kung marami mag-invest ng solar at hindi kaya dalhin ng grid, babagsak yung grid. Kaya kailangan, ang importante dyan, may kasamang storage, yung tinatawag na pump storage. Kaya ginagawa namin ngayon sa Wawa at saka sa Uhuna, yan design para ma-stabilize yung grid. So yung excess na solar, saka mo wind, i-store mo muna sa tubig. Ito technical. Tapos, yung tubig mag-generate ng power para ma-stabilize yung grid sa mga oras na mataas ang demand ng power. Yung daytime na tinatawag, yung peak, alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, alas 5 ng gabi. Yan kailangan stable yung grid. Kaya yung pump storage, critical dyan. Dinabas na ng gobyerno ngayon yung huling circular para dyan. Kaya tama yun. Dati wala naman tayong mga ganun eh. Ngayon talaga na-systemize na yung generation, distribution, at saka yung transmission, tapos distribution. Sa mga bahay, sa mga factory, ganyan. Kailangan may investment sa tatlong yun. Pagka sabay-sabay yun. Mararamdaman yun. Kailangan lang konting tiis kasi hindi bukas mangyayari yun. 5 taon, 3 taon, 5 taon. Pero itong kahit yung short term, mag-i-improve na yan. Pero mga 5 to 7 years, mararamdaman talaga yan. Saka isa pang bagay, kaya mataas ang kuryente, yung mga taxes. Kasi gobyerno, kailangan talaga ng pera. Madali tax yung kuryente. So, kasi yun yung billing, yung lahat yan, maayos lahat yun kaya madali tax. Gobyerno rin, kailangan ng pera. Kaya medyo hindi kagad mabababa ng eventually, kailangan babaan lang tax sa kuryente. So, mangyayari din yun. Taon-taon, kakaroon na ng medyo bababa hanggang nasa competitive level tayo. Pero every year may mararamdaman yan the next 2-3 years. Yun lang kasi hindi pwede madaliin Kasi puro construction yan, puro engineering, investment. Buti nga may maraming mag-i-invest dito sa sector na to Opo. Dati wala nag-i-invest dyan Na-lift na yung foreign restrictions sa renewable Kaya pumapasok na yung mga foreigner. Dati restricted ang foreign ownership Ngayon, na-lift na ng gobyerno. Isang critical policy na nagawa ni PBBM yan. Ang kailangan dito, mas marami, ang bottom line dito, at mangyayari to sa next 3 to 5 years, mas maraming supply kaysa sa demand. Ang produkto, pag isang klaseng produkto at konti lang bumibili, bumabagsak ang presyo niyan. Ganon din yan sa kuryente. Tama. Kasi pag nag-invest ka ngayon, dahil sa mga policy ng nilagay, kikita ka Hindi naman kami mag-invest kung hindi kami kikita Ba't ako maglalagay ng 200 billion na hindi ako kikita? Di ba? Kaya may mga policy na makaka-invest ka na mabuti, meron kang medyo dissenting return. Hindi naman masyadong malaki. Kasi nga may yung kailangan yung presyo ma-maintain ng So, kailangan yung balansyado. May return sa investment, meron din efficiency sa system at saka sa supply. Number 1, di magkaroon ng outages. Yun ang number 1 priority. Pangalawa, presyo bumaba. Kasi kung malaki yung scale ng investment mo, maski mababa ang presyo, kikita ka malaki. At saka hindi ka pwede kumita kung hindi ka mag-invest ang number 1 proof dyan, naglalagay sila ng pera. Hindi mo alam maglalagay ng pera kung wala silang tiwala. Hindi totoo yun. Pag tinala mo ang pera mo sa ibang bansa, linagay mo sa bangko, kakainin lang ng inflation yan. Kasi mataas ang inflation ngayon, worldwide Pag naglabas ka ng pera, kakainin lang, uubusin lang ng inflation yan. Kung meron mang gumagawang gano'n, bahala sila sa buhay nila. Wala akong pakialam sa kanila, basta kami nag-i-invest. Hindi totoo yan. Ang investment namin, 30 years na kami nag-i-invest dito sa Pilipinas kahit anong administrasyon. Pero ngayon, kaya linalaki namin investment kasi ayos sa mga policy. Nakikita mo na si BBM talagang gusto niyang palaki ng economy at lumago ang market. Pagka kumikita ang taong bayan,
ng pera, mas malaking pera, tumataas ang sweldo nila, bumababa ang presyo, gumaganda ang buhay niya, mas malaking kikitain namin. Isang bagay yun na puro politika, pero ganyan talaga eh. Ganyan talaga sa atin. Puro politika ang ano eh. So, pero yung pag napasa nila yung Create More na bill, yeah, malaking bagay yon, makakabuti sa atin. Saka yung mga ibang administrative, yan yung gas bill. Pag pinasa nila, makakabuti sa bayan yon. Kaya sa politika, sila ng politika, pero meron naman sila na pinapasa na mabuting mga batas, no? At saka mga policy. Kaya isa-isang bagay, magulo sila, isa-isang bagay, tatrabaho naman sila. Pwede na puro na lang sila politika at gulo, di ba? Kailangan mag-produce din sila. At saka pag nakita mo naman yung politika sa ibang bansa, ang gulo na nila ngayon. Ang Pilipinas na medyo pinaka-stable na politika. Tingnan mo sa Amerika, tingnan mo sa Europe, mga pa, sa France, Netherlands. So, sa ngayon panahon, mas stable dito, lalo na yung buong Southeast Asia, pinaka-stable na region sa politika ngayon. Tingnan namin improving at gumaganda ang investment. Kaya kami nag-i-invest. Ang businessman, pag hindi niya gusto yung environment, yung climate, yung potential na payback ng investment, hindi mag-i-invest yun. Hindi, kasi hindi naman pera ang objective dito eh. Kaya sa English, building something is more important than. Kasi kung pera lang, din matagal na, may pera, no? Tsaka nag-invest naman kami sa buong mundo eh. Pero ang Philippines, isa sa pinaka-attractive ngayon. Hindi, just be patient. Things will get better. Gagandang under the administration. Sigurado yun. Ang laki ng problema na inherit ni BBM eh. So, medyo mabigat yung trabaho niya. Pero bigyan natin ng konting pasyensya. At gaganda din ang buhay ng lahat.